Pwede po ba niyo ako samahan? Magandang umaga po sa lahat. Sa unang Pedro chapter 2 verse 11 to 21. First Peter. Si Pedro. Ito to. Mahirap na po talaga pag malabo mata sa akin. Kaya pagpamanin niyo ako lagi na cellphone ang binabasa ko. Pag ganito talaga, kailangan tanggalin ko sa lamig. Talagang gagano'n po ako eh. Pero cellphone na lang. Cellphone kasi may ilaw kaya halos basang-basa mo siya. Nandiyan ako kayo sa unang Pedro chapter 2. Yan, verse 11. Yan. Okay, sa chapter 2, verse 11 hanggang 21. Basahin ko po sa inyo. Napakaliit, ganda, no? Kaya, sige, tingnan nga natin. Kaya pa. Sige. Okay, so, pag-iayos lang ng mga, atin, yung mga mouthpiece ng mga aircon. Pag tinatakaganyan siya, ibig sabihin dito lang siya lumalamig. Kailangan dito nakaharap yung mounted siya. Kaya yung bukana niya dapat kasi kulang na yung aircon natin sa ganyan. So, I pray na magkaroon ng aircon na tawag doon, malaking aircon doon na 3-tonner at isang 3-tonner pa rin dito. Yan. Kaya sobrang init po talaga ngayon. Kamakalawa ay binasunog po na motor, yung motor niya na ganyan. Nakatutok pala sa ilaw yung sa salamin ng side mirror yung araw. Kaya tumama doon sa kanyang upuan. Nasunog. Tapos nasunog din yung katabi ng motor din. Sabi ng mga comment ay buti na lang. Kung sa kabuna yata yun eh. Na buti na lang motor lang. Kung sa bahay kayo, kawawa naman. Okay. Ganda pa. Kaya ba natin yan? Okay, sabay-sabay natin basahin. Let's go. 1, 2, 3, go. Mga minamahal. Nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito. Okay, sino po yung mga minamahal ng Panginoon ng pansamantala? Alam mo, temporary lang tayo. Amen? Next, talikuran. Sabay-sabay, talikuran ng ninyo ang mga pagnanasa ng laman na nakikigma sa ating mga sarili, sa inyong mga sarili. Verse 12, mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga himti upang kahit na paratangan nila kayo ng masama, makikita nila ang inyong mabubuting gawa at magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating. Verse 13, alang-alang sa Panginoon, kasakop kayo sa lahat ng may kapangyarihan sa bayan, sa emperador na siyang pinakamataas na kapangyarihan, at sa mga gobernador na sinugo niya upang magparusa sa mga gumagawa ng masama at magparangal sa mga gumagawa ng mabuti. Sino yung gumagawa ng masama? Sino gumagawa ng mabuti? Okay, meron akong kwento, no? Sabi niya, nag-testify siya. Purihin po ikaw, Panginoon, hindi na po ikaw gumagawa ng masama. Pero sabi ng pastor niya, ano naman ang ginagawa mo ngayon? Hindi rin ikaw gumagawa ng mabuti. Hello! Dapat hindi, kaya ang encouragement natin no Sunday, hindi tayo tumigil nung tinawag tayo ng Panginoon. Let us grow to our calling. Yan, hindi tayo huminto doon. Okay, so verse 15, sabay-sabay tayo. Nais ng Diyos na sa pamamagitan ng inyong wastong pamumuhay ay mapatigil ninyo ang mga hangal sa kanilang kabangbagan. Mamuhay kayong tulad ng mga taong malaya, subalit huwag ninyong gawing dahilan sa paggawa ng masama ang inyong kalayaan. Sa halip, mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. Meron tayong topic, okay, dito tingin. May topic kami dati na tinuturo sa encounter from slavery to freedom, from bondage to freedom. Pero kinorek ko namin yan kasi akala ng mga tao, akala ng mga Kristiyano, malaya na tayo. Tandaan mo, pinalaya lang tayo sa kasalanan. Amen? At sa sumpa, yun ang ginawa ni Kristo. Pero para maging malaya, hindi. Saan niya? Para maging alipin din ni Kristo. Hindi tumigil ka doon na pinalaya ka. Para maging alipin ni Kristo. Bakit?
Ang tendency, pag ikaw inanatiling malaya, inilagay mo sa isip mo, sa utak na malaya ka na, babalik ka sa dating pagkakaalipin. Natandaan natin yon. Kaya dapat alipin ka ni Kristo. Sabi mo, alipin ako ni Kristo. The servant of Christ. Okay, so, verse 17, igalang ninyo ang lahat ng tao. Amen. Sawadikap, sabi ng mga Thailander, ano sa'yo, sabi ng mga, okay. So, igalang, ano po ibig sabihin niyan? Ang lahat ng tao, mahalin ng mga kapatid kay Kristo, mabuhay kayo ng may takot sa Diyos, igalang ninyo ang mga emperador. Verse 18, mga alipin, magpasakop kayo sa inyong mga amo, at igalang ninyo sila. At hindi lamang sa ang mababait at mapagbigay, kundi pati ang malulupit. Okay, tingin mo kay Pastor. Alam nyo ba, ang Romans chapter 13 ay nagsasabing ganito, submit to every authorities. Sabi mo nga, submit. Pasakop. Yan. Alam nyo ba nung sinasabi ni Pablo ito, ang Israel ay nasa ilalim ng Roman Empire. Habang sila'y pinarurusahan, sila'y pinagmamalupitan, ang sinasabi ni Pablo, magpasakop tayo. Pinagmamalupitan na nga kami, magpasakop tayo. Why? Kasi ito yung gustong malagay ng Diyos sa puso natin na tayo po ay mga taong mapayapa ang buhay. Maibigin tayo sa kapayapaan. Amen? Hindi tayo mga rebelde. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, sa bundok ang mga rebelde. Yan, di ba? Mga ipena sa bundok. Kaya wala. Pero nakakalungkot minsan, marami sa church, rebelde. Sinabi mo tumayo, ay tumayo. Sinabi mo mag-encounter tayo, mag-encounter. Sinabi mo mag-devotion, ay mag-devotion. Sinabi mo, di ba? Kaya sabi ko, hindi lahat ng tao pwede sa church, sa Panginoon. Gustong makalaki marating sa langit, pero sa church di makarating. Di ba? Tingnan natin ito ulit. Sabi niya, mga alipin, pasakop kayo sa inyong mga amo. Sino dito, one moment in time, nagpasakop ka sa mga amo? Amen? Nagpapaano? Igalang ninyo sila, hindi lamang ang mababait at mapagbigay, kundi pati ang malulupit. Sino dito pinagmalupitan ng amo? Yan. Sapagkat, verse 19, kapuri-puri ang nagtitiis ng parusa kahit walang kasalanan, bilang pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos. Verse 20, ito dahilan niya, may pagmamalaki ba ang magtiis ng parusa kung ito ay dahil sa paggawa ng masama? Of course, nakapagmamalaki ka. Naparusahan ako dahil hindi nagkasala, di ba? Kundi dahil sa ating Panginoon. Sabi niya, hindi, sabi niya, kung magtiis kayo ng hirap sa kabila ng paggawa ninyo ng mabuti, pagpapalain kayo ng Diyos. Verse 21, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa. Sabi po nga, isang halimbawa. Na dapat ninyo lubos na tularan. Verse 22, hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nandiyan na lang po tayo. Hindi siya nagsinungaling kailanman. Amen. Palapakan natin si Jesus. Okay, so ang pag-uusapan natin sa araw na ito ay, palagay nyo, anong topic na ito? Yan. Pag-sunod, yan. Following His footstep. Yan. Ang pagsunod sa kanyang mga lakad, kanyang daan. So, one time ay marami po ako na-share na ganito na sa atin. Pero sino sa inyo, alam mo na ang lakad mo ngayon ay palapit sa Panginoon. Diba? Alam mo ang lakad mo ay hindi palapit sa Panginoon, palayo sa diablo. Amen? At dahil dyan, ikaw at ako ang kausap ng Panginoon. Tayo lahat ay maraming salamat po sa talatang ito, aming Ama. Diyos Espiritu Santo, pakahayag ka po sa aming kalagitnaan. Importante po na marinig namin ang iyong mga turo. Pang sa ganon, buhay namin ay lalo namin mailapit patungo sa iyo. Salamat po at kausapin po kami, minsan pa, nabuksan namin yung aming puso, nabuksan namin ang environment sa lugar nito sa pangalan ni Jesus.
Amen. Okay, pakakaupo na po tayo lahat. Okay. Ang aking pambungan ay ganito. Alam mo ba na kapag gumagawa ka ng isang bagay na mabuti, naglalagay ka at nagbubukas ka ng lagusan ng maraming pagpapala sa buhay mo. In contrary, sa kabila po nito, kapag gumagawa at natutokso ka naman gumawa ng masama, nagbubukas ka naman din ng maraming pintuan at bintana para sa kasamaan sa buhay mo. Ulitin ko lang ulit, kasi mahalaga ho ito. I found out, siguro, sa edad ko na ganito, kahit Kristiyano ka na, tagal ko na Kristiyano eh. Lumaki ako sa church eh. At bukod sa pag-aaral ng Bible School, seminary, hindi pa naman ako tumitigil hanggang ngayon eh. Hindi pala siya agad-agad tinatawag na lubos na agad ang iyong kaalaman. Ang iba sa mga kaalaman na nagagawa ko ngayon ay tinatawag, hello, wala. Okay din kanina. Hello. Check. Lakas mo lang to. Check. Yan, lakas pa yan. Okay, nawala tuloy ako. So, sa aking edad ngayon ay, hindi ko sinasabing sapat na, pero lalo pa akong nagpapakalalim. Medyo naanuhan ako. Saan ba yan? Okay, yan. Ang halimbawa ko ay ganito, no? Sa dami ko na pong narinig, nakita, pribilehiyo ko dahil naging bata ako, tapos ngayon may edad na ako. Ang nakita ko, parang mga istorya ng mga pelikula, istorya siya, parang nanonood ako ng maraming pelikula. Yung mga pastor, mga manggagawa na nauna sa atin, na parang hinahangaan ko ng araw at talagang hanggang ngayon naman hindi na alis yung aking paghanga sa kanila. Nakikinig po ba kayo? Hindi nawawala. Actually, katibayan, mga kaibigan ko po sila. Kaibigan ko po sila. May isang pastor at ama ng mga pastor dito sa Hagunoy na one moment in time na-encounter natin at nakinig siya sa akin at kumbaga sa kuwan, nainako po siya sa akin. Sabi ko nga, sino ako para upuan yung ganitong klase ng mga... Hanga ako sa kanya, alam niyo kung bakit? Halos lahat ng pastor dito sa Hagunoy sa kanya galing. Pero one moment in time, natalisod ho siya at natalisod ang mga pastor na nakasama niya. Siya po ay nahirapan na hong makabalik. Kaya nung bumalik ko siya, hindi ho dito sa Hagunoy, doon po sa kabilang bayan. Kasi nga, nakilala ho yung kanyang... Ang tao po, pag gumawa ka po ng ng 10 kabutihan. Alam niyo yan? Yung isang mali mo lang, ay yun ang nakita at binibilang. Di ba? Na-try niyo na ba yun? Yung bang lahat ng ginawa mo, baliwala na ho lahat yun. Kasi ang nakita lang nila ay yung isang bagay na pagkakamali. Kaya parang napakahirap niyang makarecover. Hanggang nagre-recover siya. Mingi siya ng tulong sa amin at sa mga pastor. At hanggang ngayon, hindi na siya nakarecover talaga. Halos. At, pero nasa kalipunan siya ng mga gawain. Pero hindi na ako sa Hagunoy. At close ko siya. Kaibigan ko siya. At actually, nagpapaimbita siya dito sa atin. So, doon sa Palawan, meron akong 2 kaibigan. Hindi ho sila pangkaraniwang mga pastor. Mga pastors of the pastors. Yan. Magagaling ho ito. Yung isang pastor na kaibigan ko doon ay pag bumababa po ako sa Palawan, siya po ang nag-a-accommodate sa akin. Doon niya ako pinapakain sa kanila. Doon ako pinatutulog. Kasama niya ako namamalengke. Magbabasketball kami. Kumbaga, lahat ng mga
activity niya kasama ko. Kaya, isang araw, magandang lalaki ko kasi ito. Isang araw, nakabalitaan ko na wala na lang kung kaibigan ko na ito, napunta ng Amerika. So, tagal na siyang nawala ng balita hanggang sa later on, yun, nabalitaan ko pala, sumemplang. Pero nakarecover, and lately, nabalitaan ko na naman, sino nakakita ng viral na yun? Nag-viral? Yung may pangalan na siya dito, di ba? Yung nakakulay mugshot, yung kulay orange na siya. Kasi unfair naman talaga ang media, no? Yung social media. Kinunan ng mugshot ng mga pulis. Kumbaga, nililitis pa lang. Ang problema ho ay ang daming complaint tungkol din ho ito sa babae. So, lately, ay siyempre ang batas natin parang hindi patas eh. Alam niyo ba yan? Ang batas natin, kaya ito sa mga batas natin para sa mga magbabatas kahit marinig nila ako. Hindi patas. Alam niyo kung bakit? Tingnan niyo ha, nakaparada yung sasakyan, nabangga ng nakamotor at patay. Kahit nakaandar at hindi umandar yung sasakyan na yun, makukulong yung driver yung sasakyan. Kasi nakaparada ka lang ha, wala kang ginagawa. Kasalanan niya, nagtulin siya o kaya sumit lang siya sa truck mo, sa sasakyan mo. Kung patay siya, kulong ka. Ano kinalaman mo ron? Di ba? O isa pa, nag-away kayo mag-asawa, di ba? Nagsampa ng kaso ang babae. Pag pumasok mo ito sa case ng Bausi, na tinatawag, violence against women. Yan. Wala tayong kalaban-laban. Kulong ka. Alam niyo kung magkano ang penalty? Para ka lang, ano tawag doon? Para makalaya? Piyansa, yung bail, ay 80,000. Alam niyo kung bakit? Alam ko, kasi may kapatiran tayong dinalaw ko sa kulungan, pero nakulong pa rin. Ang kaibigan niya na yung pulis, ha? Wala pa ba dyan si Darlene? Kasi kasama ko siyang nakikiusap. Yan. So, ganyan yung batas natin sa Pilipinas. Minsan, hindi siya fair. Hindi siya fair. Pero talagang gano'n. Ang sabi ng Bible, pasakop kayo sa batas na yan. At ang sinasabi kong kwento kanina, isa, dalawa. Yung pastor na to, kanina, yung unang pastor, halos lahat ng pastor dito sa Hagunoy, sa kanya nagaling. Itong pangalawang pastor, taga Palawan, Ilonggo din to taga Iloilo. Ang church po niya ay 1,000 eh. Dami ko niya talagang member. Sa mall ho yan ng NCCC sa Palawan. Pero bumagsak ko siya. Until now, nakakulong siya. Kausap ko si Kuya Bong, sabi niya, Pastor, kung gusto mo siyang dalawin, sabihan mo lang ako. Ay, wala kaming time. Nung una, nung nakaraan uwi namin. So, ganyan ho ang pagkilos ng kaaway hanggang ngayon. So, yan ay batas. At, di ba, narinig na natin to. Tooth for a tooth, sabi niya. Ngayon, eye for an eye. Mata sa mata, dito, yan ang batas ng mundo, yan ang kalakaran. Ngipin sa ngipin, mata sa mata. Ibig sabihin, kung ano yung ginawa mo kasalanan, may kaakibat na kaparusahan. Amen? Amen. So, ngayon yung batas ng Pilipinas, yan yung ating kulturang dala-dala. Pero hindi ko sinabi na ang kulturang ito ay kultura ng Diyos. Some of our culture, some of our laws na ginagawa ay galing sa Biblia, karamihan. Kaya bawal papatay, bawal mangangalunya, pero pareho pa rin ang pangangalunya, di ba? Okay. So, ang sinasabi ho ng Biblia, para maintindihan natin, kahit may mga ganito ng standard, kahit meron ng ganyan standard, may kultura ng ganyan na nagsiset ang Panginoon, nalalaglag pa rin ho tayo doon sa talagang will ni Lord at nawawala pa rin ho tayo at lumalakad pa rin tayo sa kabila ho nito. Sa tingin nyo kaya, ano kaya ang dahilan? Tingnan nyo bawal ang umihi, pero mapanghe. Bawal magkalat, puro basura.
Di ba? Amen. Buti pa yung ano eh. Buti pa yung ano, yung aso. Alam niya kung saan siya Tapos, bawal tumawid. Tumatawid. Dinagdagan, bawal tumawid, nakamamatay. Yan saan ko ba huli nakita sa Puerto yan? Kasi habang naglalakad kami, ikot-ikot kami sa Puerto nila. Nakita ko rin, meron din pala ako sa Palawan na ganito. Dinagdagan na, binago na yung karatula. Bawal tumawid, paputayin na kita. Ano, tumatawid pa rin. Di ba? Sa tingin nyo, ano kaya yung nasa utak ng mga tao, no? Ba? Kung alin yung bawal, yun yung ginagawa. Masarap daw yung bawal. Sabi nila, totoo ba yun? Masarap daw yung bawal. Kaya, yung ba, bawal makiapid. Naisip niya masarap ang pakikiapid siguro, kaya pinagbabawal. Kaya gumagawa siya ng pakikiapid. Nung nakaraang nung nag-conference kami sa Talumpin, shinare ko po sa kabataan. Marami po kaming mga aspiring eh. Ako naman noon, hindi ko naiisip na magpastor eh. Pero nung time na yon, may revival sa Talumpin. Ang dami pong mga tumatayo na magagaling. Napasok po ako sa music ministry. So, matindi ho doon. Papracticein ho namin ng ngayong Sabado, kinabukasan kakantahin na. Kaya hindi ako makahugot, mahina ang memorya ko eh. Kaya ang dami naming leader na magagaling, mga aspirant pastor din. Ang tanong, yan. Sabi mo nga, ang tanong, nasaan na ho sila ngayon? Di ba? Ang iba doon, mga papurisier, magagandang lalaki. Magagaling sila. Sa totoo lang, mga pastor dito ngayon, magagaling yan. Pero alam nyo, karamihan sa kanila, wala na. Pastor, bakit? Hindi na sila nakabalik. Nag-fall down sila at hindi na sila nakabalik. Lalo na sa music, yan mga awit doon, yun yung mga unang tinitira ng Diablo talaga eh. Yung isang song leader, yung isang worship leader, pag nagkaroon ng mga sumemplang, wala na, hindi na sila nakakabalik. Hindi na nakaka-recover. Pero buti na lang sa tulong at biyaya ng Panginoon, ang inyong lingkod ay hindi magaling. Lalo hindi magandang lalaki. Di ba? Alam ko yun. Hindi naman ako magandang lalaki. Di ba? Kahit hindi gwapo, yan ang tinsog natin, pieces ko. Kahit hindi matalino, yan. Pero hanggang ngayon, nandito ho tayo. Amen. At hindi ho tayo napalaglag doon sa sitwasyon ng temptation. Marami nang nawalaglag. Kaya most probably, ako pag nakita ko, may pastor na nagkamali sa pag-aasawa. Hindi na sila nakaka-recover eh. Nagkahiwalay na sila. So, inefficient na ho sila sa paglilingkod. Kasi pilay na eh. Asawa, iniwan na siya. Mga ganyan. Kaya, ang sensitivity dapat ng mga kabataan, siguraduhin mo yung mapapangasawa mo ay talagang bigay nilo. Bakit? Lifetime yan eh. Walang solian, wala. May nakita ba kayo nagbalik ng asawa sa Bible? Wala. Hindi binabalik. Kaya pagtatyagaan mo na eh, habang buhay. Kaya sabi mo sa asawa, pagtyagaan mo na ako. Di ba? Hindi makapagsalita. Natatawa na lang. Pagtyagaan mo na ako. Di ba? So, ang point ho ni Pastor ganito, kahit gaano ka ka-effective, gaano ka kagaling, nag-umpisa, at sa pagpapatuloy ng buhay mo, sumemplang ka, maaari makarecover. Pero yung effectivity, tingnan nyo, meron isang person of interest yan na gusto kong i-examplein. Bakit? Bumalik siya eh. Pero hindi na siya nakabalik ng maayos. Alam niyo kung sino yun? Si Jimmy Swaggart. Husay-husay ni Jimmy Swaggart. Grabe. Ang kanyang orkestra po, isang eroplano na. Pag nagko-crusade, kinikwento ng tatay ko. Wala kaming TV sa Palawan noon eh. Pag nagko-crusade si Jimmy Swaggart sa isang bansa, sa isang lugar, isang eroplano, orkestra lang ang sakay noon.
So bukod pa doon sa mga alalay niya talaga. Sobrang daming member ni parang hindi ako nagkakamali, 5 million sa Amerika lang. So, pero tingnan mo si James Wagat, one moment in time, natukso sa isang babae na hindi niya asawa, prostitute pa, bumigay. Ay, hindi ko po pinangalandakan yung pagkakasalan niya. Ito yung sinasabi ko. Baka, ano yung binanggit ng chapter 1, sa verse 11, nakikiusap ako sa inyo, paglagpasan nyo yung pita ng lamang. Amen? Pagtagumpayan nyo. Labanan nyo. Hallelujah. Kunti na lang nag-aamin. May kaibigan pa kaya si Pastor Ron mamaya paglabas natin dito. Oh, yan. Hindi. Saan nyo gustong makinig? Doon sa nagsasalita ng totoo o yung binubola lang kayo? Marami naman talagang magagaling sa TV, sa social media. Maraming magagaling. Pero ako hindi ko nagsasabing magaling. Kasi haharap ako sa Panginoon, ipagsusulit ko rin yung sinabi ko at pinangaral ko. May kilalang mga ngaral. Pagdating sa bansa niya, kilala siya. Pati ang Amerika, sa bansang Amerika, inangaan siya. Pag nangangaral siya, ibinababa siya ng helicopter. Ganon siya kahusay, ganon siya kagaling. Ganon kahusay ng ministry niya. Isang araw, ang daming gumagaling pag siya nag-pray. One time, napunta ako sa ministry niya. Kasi dito sa Word for the Word sa Makati, guest siya doon. Kilala siya doon sa ibang bansa, pero dito hindi siya masyadong kilala. Pero kung sino nagpakilala sa akin, yung kaibigan ko rin pastor na Bombay din yung India, si Pastor Paul. Alala si Pastor Paul? Kaibigan natin. Sabi niya, kilala ko yun. Nung dumating yung tao na yun sa Amerika, ako ang nag-host, sabi niya. Ay, sabi ko, what's up? How is it today? Paano na? Kamusta na siya? Sabi niya, wala na. Namatay siya sa pangit na kaparaanan. Alam niyo kung bakit? Lahat ng sinasabi niya, hindi pala lahat totoo. Hindi totoo. Mga kaartihan lang, mga kwento niya hindi totoo. Isang araw, namaga yung kanyang gums hanggang sa hindi na siya makakain. Isang araw, naging stage 1, naging stage 2, naging stage 3, hanggang sa mamatay mo siya. Nagigets niyo? Isang araw, yung kasalanan, kaya ano yung introduction ko kanina? Pag gumawa ka ng isang kapalpakan na gawa ng laman mo, na naghihimagsik sa Diyos, nagbubukas ka ng pintuan sa espiritual na mundo ng mga dyablo. You opening the door and the windows of the darkness. Kaya, sa una, akala mo masarap. Warning, yung kaibigan kong pastor, nagaling dito. Husay! Ang galing! Napalabas niya na ako na ang mali sa lahat. Kumbaga, talagang naisama niya halos 80%. Natira lang misis ko tsaka si Ate Diba. Talagang sumama lahat. Galing eh. Lahat ng may pera, lahat ng tao halos nasama sa kanya. Wala akong kaano-ano mag-explain sa kanila kasi sila ang magaling eh. Kita niyo naman ako pagka nagkaano. Hindi ako ganun kagalingan, pero at least totoo sinabi ko. Pag nag-i-explain ako, para lang tumatalbo na gano'n. Kasi nga, hindi sila niniwala sa akin eh. Sabi nga ni Creton, siguro kung may pera ako, maniniwala sila sa akin. Hindi ko raw siya pinapaniwalaan sila sa akin. Okay, so pero, ang sagot ko na lang ganito. Alam niyo ko bakit? Binalandra sa akin yun eh. Si so and so, ang talagang pinagpala ni Lord, kaya doon kami sumama. Nung umalis kami, nagkaroon ka siya ng bahay. Doon siya nagkaroon ng anak. Totoo naman yun, nagkaroon siya ng bahay. At sa subdivision pa, napakaganda subdivision. O di ba, kami ang blessed. Sabi ko, hindi ko kaya depensahan yung sarili ko eh. Sabi ko, sa langit na lang tayo magkakaalaman. Pero nakalagay sa isip ko, ang rebelde, kahit saan magpunta, rebelde pa rin.
may tatak ka. Si Cain, sabi ng Bible, tinatakan. Amen? Kaya yung rebellious spirit, ano yung sabihin niya, Pastor? Nag-aanya, the moment you have rebel attitude, nagbubukas siya ng mga kasama pang mga spiritual, na mga demonyo sa buhay mo. Hindi yan magre-react ngayon, pero pasasamain ka niya balang araw. Until such one day, it happens. Ang tanong sa akin ni Bishop, Pastor Mon, gaano katagal? Kasi di ba, may nag-rebelde rin kay Bishop. Sabi ko, Bishop, mga 10 to 12 years. Kasi, di ko makakalimutan, 2012, nung nangyari yun, na Spiritan Church. Kaya sabi ko, my justice is coming from the Lord. Wala akong kakampi. Actually, nagre-resign ako noon. Wala, ayaw ko na magpastor. Kasi nga, alam ko. Pero sabi ko, sa huli magkakaalaman. Sa huli, sa langit, magkakaalaman. Alam ng Diyos yung totoo. Alam ng Diyos na totoo. Inanoin ko lang siya, pinag-preach ko lang sa minsan bandang huli. Ako na ang ayaw ng pag-preaching. Totoo yan, alam ng lahat. Oo. Kaya ang natira lang yung mga kamag-anak niya. Tita Pining, Kuya Bong, yun ang mga natira. Talagang, to make the story short, alam natin yung nangyari sa buhay. And even the ministry. Yung ministry niya, nagkahati-hati, na lugmok sa immoralidad, pati buhay ng pastor na ito. Bumagsak siya sa immoral. Pinakamasama pa, ang taong nagmamahal sa kanya, yun yung nagdala sa kanya sa kahihiyan. Nilagay ng taong yun sa Facebook, ito ang pinakamamahal kong pastor. Masahol pa sa hayop. At least hindi na sa akin to. Ano siya, sabi ko, totoo na kapag gumawa ka ng isang kabalbalan, ng isang kasalanan, akala mo sa una ay tama. Pero siguraduhin ko sa iyo, hindi yan magre-resulta ng maganda. Hindi ngayon ang sukatan pagkatapos. Dahil hanggang ngayon, pinatunayan ng Panginoon na ako talaga ay lingkod ng Diyos. Bakit? Hanggang ngayon nagpapastor pa rin ako. Tapat sa asawa, tapat sa mga anak, tapat sa paglilingkod sa Panginoon. Pero sila, kung saan-saan sila sumusuot, kasi wala silang lupa, wala silang simbahan, wala sila kahit ano. At nung nakaraang January, bumagsak po siya kasi na-stroke pa siya. Na-COVID pa siya, na-stroke pa siya. Nahati na ang church, wala na. So nagkahiwa-hiwalay na. And that's it. Hindi sa akin galing yung talata na yan sa Panginoon. Inihahayag ko lang ngayon na nakikiusap sa atin si Pedro. Sabi niya, nakikiusap ako sa inyo. Diba? Yung gustong-gusto mo nang magrebelde. Yung gustong-gusto mo nang gumawa ng sarili mo sa magulang mo. Okay, balikan ko lang kayo ng standard. Standard pag sinabing standard, basic. Okay? Ano yung standard of structure na galing sa Diyos? Una, Diyos. Ginagalang natin, binabahal ang Diyos. Pangalawa sa Diyos, teka, saan nakalagay? Sige nga, ano yung una? Diyos. Kasunod ng Diyos? Ha? Ano kasunod? Tama nga, hindi na alam. Yun. Pastor. Pangalawa sa pastor? Magulang. Amen? Sunod sa magulang? Nakatatandang? Anak, ate, at kuya. Okay. Sabihin na natin, let's say, nawala na si pastor. Marami naman talaga sa atin, hindi sumasangguni eh. Diba? Sa Bible yan, pag mag-aasawa ka, maghanap ka ng trabaho, sasanggunin mo sa lingkod ng Diyos. Pastor, mag-aasawa na po ako. Dapat alam ng pastor. Kasi mababasbasan ka. Pangalawa ng magulang. Okay, let's say, wala ka ng magulang, cancel. Hindi ka na sumagunin sa magulang, hindi ka na sumagunin sa nanay, sa tatay. Pero may ate ka, may kuya ka. Amen? Sino gumagawa ng process na to? O ang nasa isip mo lang, one man band. Putok ako sa mundong ito. Kaya nilagyan ka ng magulang para yan ang konsultahin mo sa panahon na kailangan
mo ng direksyon. Amen? O tay, ano sa tingin mo? Pwede na ba itong mapapakasawa ko? Mistisa. Diba? Marami nagpapakamatay kaya sa pag-aasawa. Alam niyo kung bakit? Natuklasan niya. Alam niyo kung ano natuklasan? Hindi pala totoo ang babae na pakasalan niya. Totoo yan. Ang mga ano ngayon, mukhang baba. Ano? Diba? Marami ang nagpakamatay na ganyan. So, kailangan may basbas. Nagigess yun ha? Structure na dapat hanggat buhay nanay mo. Kaya samantalahin mo na buhay sila. Pakainin nyo ng pakainin hanggang bumundat ang mata. Lumuha, di ba? Ang bumundat ito ba? Yan, di ba? Pero hindi yung may nakaratay na, saka, nay, kain ka pa. Hindi na nga makalasa eh. Tsaka magdala ng hindi makain. Hindi ka makakain eh. Di ba? Tapos habang mahal na mahal po kita, nanay, tatay. Eh, mahal na mahal niya lang. Pinag-alaga mo naman ng 10 anak. Ay, pasensya na ako kayo. Walang personalan. Ay, kasi alam niyo kung bakit. Hindi po sinasadya, naka-encounter ho kami doon sa El Nido mismo. Yung tao na to ay taga-apalit pa lang, Kabalende. Naku, taga-Sukad. Doon sa lugar ni sa asawa ni Nika. Taga-Sukad. Baka nga kapitbahay ka ako Kalimutan lang namin yung apelido ni Nika eh. Ngayon, bakit ka ako nasa Palawan? Kasi nakipagmabutihan siya sa amin. Ang gaan-gaan ng loob niya sa amin. Tagal namin nagkukwentuhan. Kasi ang totoo nun, bago kami dumating sa hotel, namalengke na kami ni Chip ng mga isda. Sa tuwa ko, bili ako ng bili na isda. Ang problema, wala namang tumanggap magluto. Pero nung dumating kami sa hotel, nakiusap po ako kayo na baka pwedeng pakiluto nyo nung binili namin na isda at bayaran na lang namin kayo. Restaurant kasi yun eh. Kumbaga sa restaurant. Sabi ko nung may-ari, sir, sabi nyo, bawal talaga yan eh. Pero huwag nyo na lang ipapaalam sa iba. So, ibig sabihin, nakipagmabutihan sa amin si nanay. Kakwentuhan lang kami. Nagkakaalam kami ng loob. Ang isang gusto ko na i-record eh. Ang gusto sayang, hindi natin ang picture na si nanay. May picture lang. Sana na i-record namin. Alam nyo kung bakit? Meron po siya 7 ba yung anak? Pupunta siya dito eh. Malapit na siyang pumunta kasi may seminar sila sa Baguio. Sabi niya, kaya po ako ganito ka-successful, sabi niya. Si Chip, tsaka si Ate Divine, magkakaharap po kami. Kasama nung anak niya, 7 yung anak niya, 1 lang ang babae, puro lalaki. Sabi niya, ni 5 duling wala akong ginastos sa kasal ng mga anak ko. Lahat sila ngayon may bahay, lahat sila may sasakyan. Pag magta-travel ako, sabi niya, wala akong dalang pera, papel lang. Pati sa airport, papel lang. Kasi sa airport nagtatrabaho yung anak niya. Sabi ko, sana all. Hallelujah. Di ba? Sabi ko, napaka-blessed nyo pala. Alam nyo kung bakit? Sabi ni Samer, alam nyo kung bakit? Isa lang ang prinsipyo ko sa buhay. Ang ganda ng sinabi niya. Sabi ko, Nay, ano yun? Hindi ako mag-aalaga ng apo ko. Sabi ko, dami yatang tatamaan doon sa LFCI nito. Kasi kung pupunta sa ito, magte-testify siya. Pasensya na po, ate. Ito yung kwento lang. True to life story. Walang exaggeration kung ano yung kinikwento ko. Iyan at iyan. Sabi ko talaga, pwede ho pala yun. Pwede yun. Kasi hindi ko na mapupuntahan yung gusto kong puntahan pag mag-aalaga ako ng apo. Hindi siya makakapag-ministry. Sabi niya, hindi ako makakapunta sa gawain daw. Kasi mag-aalaga ako ng apo eh. Aray ko ngiting-ngiti si ate Ene Baptist po siya. Baptist siya. Tagal lang kwentuhan namin. Sabi ko, at hindi ho sila mahirap. Mayaman sila. Alam niyo kung bakit? May asyenda sila eh. Ano tawag doon? May farm sila. Sa San Vicente, Taytay, Palawan. Sabi ko, pwede pala yun. Pwede pala yun na. Ano talaga yung... Kasi ang nagkukwento, yung anak niya na babae, kahit nga ako, kayo anak ko, hindi niya ilagaan eh. Ano ka kung sikreto na eh. Pero sabi niya, mahal ako ng mga apo ko, mahal ako ng mga anak ko. Sabi niya.
ano ka ako sikreto? Sabi niya, pag nanganak na yan, magpapadala sila ng picture. Hindi nila ako tatawagin. Ipapadala lang yung picture. Sasabihin ko lang, password ha. Wow, cute. Bye. Wow, cute. Bye. Well, alam niyo po, napaka-successful ng mga anak niya. Nagta-travel siya, walang pera. Lahat may bahay, lahat may sasakyan. Lahat tapos. May isa daw siyang anak, sinabing magpapakasal, nung araw na kasal niya, nabit mismo. Nay, kasal ko mamaya, punta ka. Sabi ko, gusto ko pong makarating kayo sa amin. Amen. At wala na akong pumili. I like it. Amen. Bato-bato sa langit. Ang tamaan ay wala pong intention. Pero alam niyo pa, yung principle niya ng Bible eh. At iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at sila ay magsasama ng kanilang. Di ba? Kaya, nung araw, parang, sa totoo lang, hindi naman po ako people hater, ano? Kaya, gusto ko rin ng baby. Actually, isa sa mga pamangkin ko na awang-awa ako noon, yung anak ng kapatid kong babae. Nilabas lang ngayon, 1 years old, nang magbakasyon kami sa Palawan. Awang-awa ako dun sa kay Joseph na yun, si Mama. Kasi nanay niya nagpunta na ng Malaysia. Pero napamahal na sa tatay ko yun. Kaya nung mamatay tatay ko siya, ang hinahanap, siya tinatawag. Ati itong bunso, paano nila. So, kaya naintindihan ko na, diba, kahit ngayon, hindi sa pag-ano, si Kyle, mahal na mahal natin dahil nasa puder ko eh, parang hindi mo matatanggihan pagka lumapit ng batang yan. Kasi totoo pala yun. Kaya tama pala yung sinasabi sa Bible, walang string attached. Wow, cute. Bye. Okay, kaya? Kaya pa? Kaya. Di nga. Kakayanin. Diba? Sa totoo lang, kaya maraming pamilya at tahanan hindi blessed. Hindi sumusunod doon sa pattern na yun. Amen? Pattern na yun. One moment in time, magiging bisita natin. Anong pangalan ni nanay? Basta tawag namin si Ima eh. Si Nanay Ima. Gusto ko yung kwento ba niya, kwentong Kapampangan talaga. Sabi niya, natuwa siya kasi nga kinakapampangan namin siya. Tapos, alam niya, pastor ko. Tapos, church goer siya. Na-bless ang buhay niya. Taga-Bataan sila. Pero ang asawa niya taga-Palawan. Parang gano'n. Lumipat lang sila, nag-migrate lang doon. Sila yung nagkwento na ang tilapia para sa El Nido, magkano? 250 ang kilo? 250 ang kilo. Wala ka mabiling tilapia sa El Nido. Oo, super mahal. Kaya mas mamarapatin kainin ng tao yung lapu-lapu tsaka taligid. Ngayon, sa lugar nila, mahirap na talapia. So, may pattern na binigay ang Bible na dapat nating pakatandaan, sikapin nating masunod, at sikapin nating layuan yung kasalanan. We all know that by His love and obedience to the Father, we were given a chance to be saved. And as we live day by day, God wants us to follow His footsteps. And to abide by Him, we should do the following. Number 1, na dapat nating masunod. Number 1, abstain from fleshly lust. Verse 11 and 12. Yan, 11 and 12. That by our good works which others observe, glorify God in the day of visitation. Yan. Ano yung 11 and 12? Balikan natin yung 11 and 12. Yan. Sabi rito, mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig nito. Talikuran na ninyo ang masasamang hilig ng katawan. Ano raw dapat talikuran? Hilig. Nakasanayan. Ano ibig sabihin ng hilig? Nakasanayan, nakagawian. Ano hilig? Ng katawan. Na naghihimagsik laban sa inyong kaluluwa. So, magkalaban daw ang katawan at ang kaluluwa. Verse 12, mabuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hinti upang kahit na pinaparatangan nila kayo ng masama, kapag nakita nila ang inyong mabubuting gawa
ay magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang paghuhukom. So, ibig sabihin, kung ang lahat ng tao ay ganyan ang system, ang ganyang mga ginagawa, sabi ng Bible, dapat may sarili tayong kultura. Amen? Amen. Sa Matthew 16, sabi niya, verse Matthew chapter 16, verse ano na? 5:16. In the same way, the Lord said, let your light so shine before all men. Sabi niya, before others, so that they may see your good works. Ano daw ang dapat makita ng mga tao? Yung good work. Paano magliliwanag? Hindi ka magdadala ng symbolical ng liwanag. Pero ang nagliliwanag yung ating mga mabubuting gawa. Kung sila'y palit-palit ng girlfriend, ang asawa, ang mga anak ng Diyos, hindi dapat. Amen. Amen. Umalis ka sa Pilipinas na binata, huwag ka dapat magpakalugmok doon sa ibang bansa. Kasi yan ang nangyayari, di ba? Umalis sa Pilipinas, may asawa, pagdating doon, single. Nakalagay single. Di ba? O, alam ni Chip, alam ng mga tao na nangingibang bansa. Guess what? Balita ko alam. Yung nagtatagal daw sa ibang bansa, kaya nakakatagal, may nagpapasaya. Kasi malungkot nun, di ba? Nung araw, malungkot. Lalo naman nung araw, walang masyadong way of communication. Telegram, may bayad. Pero words yata ang bayad sa Telegram. Madalang makatanggap. Kaya, noong una, nagpupumilit na magsulat. Pero ang tagal ng tanggapan ng sulat, parang isang buwan bago makabalik ang sulat, di ba? Ngayon, ang bibilis pag-chat, ganyan na kaagad. Wow, ang ganda ho ng response ng communication natin, di ba? Nung araw, hindi ganyan. Kaya karamihan nung umaalis nung araw, pag alis, may asawa, pagdating sa ibang bansa, nag-asawa. Kaya nag-aasawa na rin. Kasi nga, hindi siya magtatagal. Naalala ko yung kwento. Yung kwento tayo dyan, di ba? Si Father, na nagtagal sa bundok. Ng bundok, tralala. Sabi niya, isang araw pinagtahan siya ng mga missionary, tsaka may kasamang media people. Sabi ng mga media people, Father, nais po namin kayong interview, pwede po ba kayo makausap? Ay, sabi niya, walang problema. Dito tayo sa aking munting kubo at tayo ay magharap. So, sabi niya, gusto lang ko namin malaman, ilang taon ako dito sa bundok? Sabi niya, mainitan na, ba't biglang uminit? Namatay. Not now. Kaya pala biglang uminit. Chip, pakitaas mo nga ulit ng breaker. Pakibaba, pakitaas. Parang uminit, Dito ba, buhay pa? Dito po. Wala din? Ha? Pakicheck mo nga linya, Kuya Alan. Yung breaker niyan, turo mo kay Tony, yung malaking breaker. Doon po? Oo. Doon sa panel. Okay. Sige, bukas na muna. Electric pa na malaki, kaya din yung electric pang malaki ito, isaksak mo yan. Okay. Sabi ho ng media, Father, pwede ho ba ninyong ikwento sa amin? Ano ba ang sikreto nyo? Bakit kayo ay nagtatagal sa bundok? Sabi niya. Samantalang pwede naman kayong pumunta sa patag. Ang sagot po ni Father, sabi niya, sikreto ko, 2 bagay. Yung, sabi ng ano yung 2 bagay, Father? Sabi niya, una, rosaryo. Yung pangalawa, kape. Sabi niya, hawa kami sa inyo, Father. At nagtagal kayo sa bundok. Maya po, tumawag po si Father. Rosario! Dala ka ng kape rito. So, sabi mo nga, alam na. Yung pinakamalaki na nakabukod. Yung dalawa kasi mainit eh. Dalawa? Yung nakabukod.
Yung nakapukot na malaki, yan yung sa ano kay Alan. Sa, oo, yung 100. Ay, yan yata yung main eh. Baka una, wala bang nakalagay aircon? Wala? Nako. Sige. Yan, meron na. Yan. Pinatay. Sige. Trip, breaker. Pero 60 amp pa rin ah. Lahat pastor, yung pinakami, 150, tapos mag-100. Okay. Okay na. O, sige, tapusin na mo natin. Okay, papawisin na rin ako. Bigla uminit eh. Lahat naman pala. So, ano yung una? Ganda, pakilagay mo nga ulit. Ano yung una? Abstain from fleshly lust. Ano yun? Yung mga pita o gawa ng laman. Amen? Sabi mo nga, gawa ng laman. Isang araw, i-expose ka ni Lord. Meron pong isang pastor. Bakit ko siya sabi sa pastor? Kasi kung yung pastor malapit sa Diyos, lalo pa yung hindi malapit sa Diyos. May isang pastor na dyan sa Kalumpit, tuloy story ito. Napakahusay na pastor. Magaling na pastor. Pero isang araw, natukso sa isang babae. Tinangay niya, nagpakalilayo sila sa Mindoro. Isang araw, wala na ho, ang minister niya, wala na, hindi na siya nakabalik. Bakit? Nangawa yun eh. Nagpatangay ka sa pita ng laman, nagbukas ka ng pintuan sa diablo para sirain niya ang buhay mo. It becomes, you invite the spirit of cruelty in your lives. Sa gusto mo, sa ayaw mo, dadating yung mga masasama sa buhay mo kung ganito yung pinuhunan mo sa buhay mo. Amen? Yung sinasabi ko kayo na, rebellion, masama yan. Huwag na huwag mong gagawin. Magrebelde sa magulang, magrebelde sa gawain, magrebelde sa Diyos. O kahit sa pamahalaan. Amen? Amen. Lalo sa magulang. Ipibless ka nila pag inuunod mo mga magulang. O, nasa Bible ba? Nasa Bible ba na dapat igalang ang mga pastor at mga lingkod ng Panginoon? Sa Bible? O, tingin kayo sa akin. Tuturuan ko yan ng sikreto. Gusto niyo sikreto? Tingin kayo sa akin. Sobrang sikreto. At ito ang dahilan kung bakit bless ang bansang Korea hanggang ngayon. Ang Korea. Sa Bible, honor the king. Ibig sabihin, honor the president. Honor thy mother and father. Pagdating sa pastor, the pastors, the elder of the church is worthy to receive double honor. Amen. Kaya ko i-preach. Ginagawa ko kasi. Double honor. Dahil honor of parents, honor tatay, nanay, kuya. Honor to the king. Pagdating sa pastor, double honor. Wala nakakuha. Double honor. Ano yung sinasabing double honor? Kaya nakakatuwa, may mga taong bless ang buhay kasi Korea, isa sa mga example. Grabe sila. Ang Korea pinaka-bless na bansa siguro sa Asia. Kasunod ng Japan, Singapore. Alam niyo kung bakit? Pag nag-anak sila ng lalaki, gusto nila pastor agad. Pag anak nila babae, gusto nila mapapangasawa ito ng pastor. Pag dumaan ng pastor, yuyuko sila gano'n. Hindi sila pwede sumabay. Yuyuko sila gano'n. Sa Pilipinas po, dumaan ka na, wala lang. Dead man. Di ba? Laki ng kaibahan, ano? Hinahamak, hinalipusta ang mga pastor. Pero gusto ko, mga example, uwangin na, may mga pastor naman talaga nadudungisan kasi ang lahat ng pastor dahil sa pinagagawa nila. Tulad ni Kibuloy. Di ba? Nadudungisan. O katulad ng may nagkasal ng parehas babae. Ang nagsuri, mga Katoliko, siyempre, nakasuot kasi siya ng sutana. Akala nila pare, yun ang nagkwan sila, Protestant pastor, kinasal yung parehas babae. Kaya galit na galit ang mga pare, mga pastor. Kaya dapat,
Ayusin natin ang buhay natin nang hindi tayo bastusin. Hallelujah. Kaya kahit mag-away kayo, magtalo kayo, huwag naman sa harapan ng mga hindi mananampalataya. Amen? Tapos nagdimandahan. Ang pangalan, Jesus. Ang pangalan ng church nila, Jesus Redeemer Church. Versus Jesus Christ Deliverer. Diba? True story yan. At ang judge, Iglesia ni Cristo. True story yan. Kaibigan ko si Bishop Ted. Jesus Christ the Deliverer. Versus Jesus Reigns Ministry. Kaibigan ko yung mga yan. Ang judge, Iglesia ni Cristo. Talo si Bishop Ted. Talo si Bishop Ted doon. Totoo na. Kasi ang mga gamit tinangay niya, mga tao tinangay niya, iniwan niya kayo ng building. Ang tanong, kanino damage yun? Sa kanila ba? May nanalo ba? Wala! Parehas kayong talo pagka ganyan. Nagigets nyo? Yung nag-away ngayon, parehas talo. Lalo yung iskandalo, ilalagay pa sa Facebook. Ewan ko ba, ang Facebook ang pinakamatinding sumbungan ng mga Pilipino. Hindi binati ng ganito, isinumbong sa... Di ba? Lahat. O ipopost pa. Sino dito hindi na nagpopost sa Facebook? Yan. Lahat ng kalandian, makikita mo na sa Facebook. Lahat ng kalasuan. Minsan, pati mga anak ng Diyos. Amen? Ayusin natin. Nagalit yung babae kasi binastos po niya ako. Yan. Sumakay kasi ng tricycle. Pinagtitinginan siya. Talaga namang pagtitingin na kahit siguro ako na doon, matitingin din ako Para nasa bangka kami. sa El Nido pala, maraming daing. Ang daing kasi tawag doon sa mga nakahubad. O butubad talaga, 2 piece lang. Tapos, yung sinusuot pa naman ng mga tibak, yung pwede labas. Tapos, yung harapan, kunting-kunti na lang Lalaki pa yung band-aid nakaganon lang. Tapos, kukuya-kuya doon sa harapan natin. Maghapon namin kasama yun. Tanong mo kay Ching. Maghapon namin kasama yun. Di ba? Hello? Ayaw ko, yan ang kultura nila. Sabi ko, ba? May mga itsura naman, magagaling naman. Tapos, yung kaharap ko naman, pinipilit na gayahin. Di ba? Pinipilit na gayahin. Pilipino yung kakaharap namin Halos 20 kami lahat, siguro Pilipino ay kami lang, 4, di ba, 6. Oo. Mga France, mga UK, katabi ko UK, US, tapos yung iba, German, Morocco. Mga katabi namin, talagang mga puti lahat. Wala silang pakialam talaga. Wala silang pakialam. Nakabikini lang yun, lalakad-lakad sa harap mo. Kuya-kuya niyang pakialam. Ang bira ka ng mga tao nito. Pastor, ganun din po sa Abu Dhabi. Pag nasa Kaya pala gusto mo sa una. Magugustuhan niyo yung Pepe doon. Okay, by the way, iwasan na ho natin yung abstain. Sabi mo nga, abstain. Abstain. Hanggat maaari, iwasan, takbuhan. Amen. Amen. Sabi ko kanina, pag binigay mo yung sarili mo sa pagkakasala, laban sa laman, nagbubukas ka ng maraming pintuan sa marami pang sumpa para sa buhay mo. Hindi ngayon ang bayaran sa darating na mga panahon. Okay? Hindi naman nawawala ang pita ng laban. Diyan talaga yan Kalaban na natin yan. Pero ilagay mo sa lugar. Pero, oras na nag-decide ka na maglilingkod ka sa Panginoon at hindi mo ipapahiya ang pangalan ng Panginoon, isang araw nagbubukas din ang pintuan sa iyo ang langit para sa mga magagandang bagay sa buhay mo. Amen? Oh, hallelujah. Sino dito alam mo? Wala kang itinatanim na masama para sa sarili mo, para sa pamilya mo, para sa Panginoon. Amen? Kung babae ka, you preserve yourself to a worthy someone. Yung isang tao na talagang mamahalin mo at pakikasamahan mo ng habang buhay. Amen? Sa Kanya lang ang pag-ibig mo. Amen? Amen. At walang laman na makapag-anyaya sa atin sa kasalanan. And everybody say, Amen. Hallelujah. Ako mismo magre-rebuke sa lalaki na talagang kung dito man may mga kasama tayong ganyan. Inire-review ko talaga. Ang tinuturo natin, mahalin ang asawa, pagsilbihan ang asawa,
Gawin natin kaibigan ng asawa. Kasi yan ang sinumpaan natin sa Panginoon. Amen? Kaya yung isang nalalaglag sa pagkakasala, nako, wakasan mo na buhay mo. Hindi, wakasan ka rin ng Panginoon. Ulitin ko lang statement ko kanina, pag nagbukas ka ng isang kasalanan sa buhay mo, nagbubukas ka pa ng maraming sumpang kasalanan para sa mga demonyo at diablo ng mga kalaswaan sa buhay mo. Pero kapag gumagawa ka ng mabuti, kung naglilingkod ka sa Diyos, ginagawa mo yung sistema ng Panginoon, nagbubukas ka naman ng durungawan ng kalangitan para sa buhay mo, sa promotion mo, sa pagor ng Diyos sa buhay mo, sa bawat araw na matatanggap mo. And everybody say, Pastor, nasaan yan? Acts chapter 10, verse 1 to 10. Sabi niya, may pangalan, ang taong pangalan ito ay Cornelio. Una, may takot siya sa Diyos. God-fearing. Ano palawa? Mapanalangin. Sabi niya. Diba? Matuwid. Okay, lahat ng makikita mo dyan ang ganda. Kasi hindi siya Kristiyano. Nakikinig ko kayo? Alam niyo ba na may mga tao hindi pa man Kristiyano, pero maibigin sila sa matuwid. May mga tao gano'n. Hindi sila Kristiyano, pero maibigin sila sa matuwid. Nakakahiya ka, Kristiyano ka, kung ikaw ay hindi lumalakad sa tuwid at liwanag. Amen? Amen? Kaya sabihin mo, dapat isa lang asawa. Huwag papalit-palit. Isa lang boyfriend. Amen? Amen? Wala na. Tamad na sila sa mga. Isa lang din ang pastor. Wala kayong kaligtasan. Totoo yan. Kasi ang langit, tribes by nation. Di ba? Kanino kang tribo? O, sabihin mo lang, to the tribes of Judah, di ba? The tribes of Reuben, tribes of, di ba? By tribes. Every nation, every land, every people, tribes by tribes. Kaya, napakahalaga, consistent ka. Amen? Isa lang asawa. Amen. Isa lang ang pastor. Isa lang ang sinisimbahan. Pagdating mo doon, anong church ka? Kung minsan po, so. Kung minsan po, saan ka ba talaga? Akala ho natin, eskwelahan. Hindi ho eskwelahan ang simbahan. Ang kaligtasan, binigay kay Kristo. Ngayon, meron kang magulang na nagpanganak sa'yo. Tama? Sino yung magulang ngayon? Walang kapalit ang magulang. Isa lang ang magulang. Amen. Masakit po magsalita tatay ko. Malupit po ang nanay ko. Babagsin po dun sa church namin. Bawal ganito, ganyan. Sumiit, tatay mo yun, nanay mo yun. Ano gusto mo? Yung ibang tao nga rin sa'yo. Pangalawa. Lagi mo. Sino ho sa atin? Gusto pa rin natin turuan tayo para matuto tayo. Sabihin na natin. Gusto ko pa. Okay? Be a model of submission to authorities. Dapat meron tayong ganyan na modelo sa buhay natin. Never tayo dapat na nag-retaliate, na nagpapasukin ka, demonyohin ka talaga sa buhay mo. Isang araw, magugulat ka na lang. Dami ng demonyong nakapasok sa utak mo kasi rebelde yung utak mo na yan. Amen? Sa 13 to 15, ano sabi dyan? Alang-alang sa Panginoon, pasakot kayo sa lahat na may kapangyarihan. Sa bayan, sa emperador, sa pinakamataas na kapitan. Para ngayon yan, pasakot kayo sa inyong mayor, sa presidente ninyo, pasakot kayo. And everybody said, Amen. 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 Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Be a model. Okay. Pastor, ikaw ba hindi ka nagrebelde? Noon yun, rebelde ako sa tatay ko. Nung bata ako. Kasi paborito po akong pagalitan ng tatay ko. Rebelde ako sa tatay ko kasi gusto ko yung laro, hindi niya ako pinababayang maglaro. Habang mga kapatid ko natutulong, ako nagtatrabaho. Rebelde ako sa tatay ko. Pag pinapalo niya ako, patiwari. Yung mga kapatid ko, hindi nakatikim yan ng palo. Kahit tanongin ko siya din. Mapalo man, pero hindi sila na patiwari. Nabitin ako siguro 9 or 10 times.
or 7 or 10 times. Habang nakabitin, pinapalo pa. I hate. Kaya na-harbor ko yung galit. Mabait po ba tatay niya? O yun, mabait pala. Doon dapat i-respect nyo. Pero tanungin mo ako, mahal ko ba tatay ko? Yes. Lumaya na ako. Amen? Sa rebellion na spirit. Wala. Ngayon, wala noon, I submit, I love, I respect my tatay. Amen? Amen. Sino sa inyo, one moment in time, nakaranas kayo ng ganyan, nagrebelde ka sa tatay mo. Pero dapat magbalik loob ka lang at mag-sorry. Amen? Kasi gumagawa ka ng isang rebellion, nagbubukas ka ng pintuan ng marami pang rebellion, magre-rebelde din yan yung anak mo sa iyo. Kasi kung ano tanim mo, aanin mo rin yan. Nagtanim ka ng pakikiapit, mag-aanin din sila ng pakikiapit. Okay. Being a pastor. Nagrebelde ba ako? Being a pastor. Minsan nasasaktan din ako. Kasi, naalala niyo si Bishop, pag tinutuwid kami ni Bishop, hindi ito sa private, sa maraming tao. Nasasaktan talaga. At minsan gusto kong magsalita, ba? Nakakapagsalita. Pero hindi ako nag-isip na hakbang para umalis. Actually, no, pinapaalis na ako ni Bishop. Pero hindi. Kasi alam ko, any form of unsubmission. Ang ibig sabihin po o meaning ng rebellion, any form of unsubmission. Ano bang klase o anyo ng hindi pagpapasako, ang tawag dyan rebelde. Amen? Hindi. Punta kayo sa bahay ko. Sa bahay namin ay tinatanggal ang tsinelas sa labas. Tapos kayo naman, pumasok kayo, inaniyahan kayo ng pumasok. Pwede kayo pumasok. Pero dahil pumasok kayo at hindi nyo natanggal ang tsinelas nyo, dapat nag-submit kayo doon. Pamamahay ko yun. Pwede ko kayong i-correct. Ay, brad, sister, tinatanggal namin ang tsinelas kasi nililinis namin yung bahay. So, kung sinasadya, hindi mo sinasadya, exempted ka. Pero sa oras na sinasadya mo na, delikado ka dahil rebellion yun. Ano yung rebellion? Ano mang klase ng hindi pagpapasakop sa authority, magulang, kapatid, bansa, pastor, ang tawag doon ay rebellion. Nag-guess nyo ba? Ang katumbas ho ng rebellion sa Biblia ay pangkukulam. The highest form of rebellion. Pangkukulam, manipulation, and ngayon, nag-iimbita ka pa ng maraming rebelding espiritu sa buhay mo. Kaya, nagulat ka, rebelde anak ko, rebelde ka rin kasi. Nagulat ka pa. Sa araw yung rebellion, alam nyo, tingin kayo sa akin, importanteng masyado ito, lalo kabataan. Ano ang kaakibat na espiritu ng rebellion? Ang rebellion, espiritu ho siya, hindi siya basta-bastang matigas ng ang ulo. Ang rebellion, demonyo siya. Okay? Anong kaakibat na espiritu? Sa spiritual warfare. Kumbaga sa kaanib puwersa. Pride. Siyempre pag nag-rebelde ka, may pride ka, di ba? Tama, pride. Ano pa yung kaakibat na espiritu ng pride? Na nagpapahamak sa tao. Madalas ko tinuturo, bakit? Sobrang importante. Hindi nagpapaalam, Okay. Ang nagpapahirap sa atin, sa espiritu ng pride, yung kaakibat na espiritu. Alam niyo kung ano yan? The spirit of the lust of the flesh. Kaya marami sa mga tinubuan ng pride, ang nagturo ko nito ay si Pastor ako natin. Hindi ko lang nagbabanggit yung pangalan. True to life experience. Pinagalitan siya ng nanay niya, bandit sa Bible study, pinagsarahan siya ng pinto, hindi na siya pinalayas pa siya. So dahil nagkaroon sila ng conflict ng nanay niya, ang ginawa niya, nagwala. Sumama kung kani-kaninong lalaki. Kaya ang kaakibat na espiritu ng pride is lust of the flesh. Pinaraya niya yung sarili niya. Parang, bahala na. Sino may gusto sa akin, sipingan niyo ako. Yan ang kaakibat na espiritu. Pag may pride ka, napupunta ka sa lust of the flesh.
Kaya papasok ka sa fornication. Yun, nagwawala eh. Oo, wala na buhay ko, hindi ako mahal ng tatay ko yan. Yun na pupunta yan. Kaya iwasan nyo na mapasok sa espiritu ng mga yan. Kasi mapupunta sa next generation yung mga demonyo na yan. Kung mahal mo sila, huwag mong gagawin yun. Amen? Kaya karamihan sa kinakasal, buntis. May anak. Diba? Lahat nalaglag halos. I pronounce from now on, wala na ako ikakasal na buntis. Sino? Si ate siya. Amen. Kasi narasan nila Ate Tess eh. Kinasal sila, buntis na. May anak na pala. Diba? How I wish na ikakasal yung mga anak mo na anong may anak na? Hindi buntis. Amen? Lust of the flesh yun. Abstain nga eh. Tapos, yun. Kaya ang delikadong espiritu, yung rebellion. At yun ang dapat huwag nating panatilihin sa ating simbahan. Amen? Sino dito may problema ho kayo sa pagsunod? Yung bang may problema kayo lagi sa pagsunod? Lagi kayo nagre-reklamo. Hindi man sa harapan. Isuko mo yun sa Panginoon kasi nagsisimula kang yung mahilig magbubo, rebellion na eh. Puro na lang ikautos, puro ako. Rebellion yan. Nagbubukas ka ng pintuan ng mga marami pang demonyo sa buhay mo. Amen? Sino sa inyo natuto? Okay. Acts chapter 10, sabi niya, si Cornelio ay matuwid. Siya ay mapanalanginin. Ano pa? Mga lahat ng katangian nagbubukas ng maraming pintuan sa kalangitan. Sabi niya, narinig ni Lord ang panalangin mo, Cornelio. Kaya papadala ko dyan si Pedro. Hindi pa siya born again, hindi pa siya Kristiyano. Amen? Pero matuwid na siya. And everybody say, Amen? Amen. Kaya pag gumagawa ka ng mabuti, nagbubukas ka ng durungawan ng kalangitan para sa buhay mo, para sa mga pagpapalang parating sa buhay ng mga taong mahal mo. And everybody say, Amen. Lahat palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Last, number 3. Yan. Anong oras naman eh? Wala ko rin. Be ready for suffering. Yan, 18 and 21. Maging handa tayo sa mga kaganapang paghihirap na darating sa mga... Yan. Verse 18 and 21. As Christ suffered for us, we have to be ready from. Sabi mo nga, ready. Ready. From suffering. Yan. From persecution, hurling arguments, at ano pa? etc. 1 Peter chapter 3 verse 17, for it is better to suffer for doing good. Mabuti raw na mag-suffer o kaya makaranas ng mga pagkapighatian dahil sa paggawa ng mabuti. If that should be God's will, then for doing evil. Yan. Basahin na natin yung talata na yan. 18 to 21. Mga alipin, sabi niya, pagpasabog kayo sa mga nagmamay-ari sa inyo, igalang ninyo sila, hindi lamang mababait, kundi ang malulupit. Sapagkat kapuri-puri ang nagtitiis ng parusa kahit wala sa bilang pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos. Okay. Kwento lang. Mahilig sa kwento si Pastor. Bakit? Ang kwento kasi ang katibayan na totoo ito. Tama? Okay, kwento. Ate Amy, pwede ko bang ikwento-kwento mo? Si Ate Amy po, naglingkod po ng 24 to 25 years sa kanyang boss. 24 to 25 years. Maiksi, maliit. Mahaba. Mahaba, no? Pero alam mo, hindi ho kaila sa inyo lahat ng ilan. Sino ba ang mga kamag-anak ng mga boss ni Ate Amy? Si Kuya Aki, wala rito eh. Okay. Yan, kilala niya eh. Yung boss ni, nandiyan ba si Kuya Aki? Sa live. Okay. Yung boss ni Ate Amy, naglingkod po siya sa 25 years. Pero, tanungin mo, mabait po ba yung boss ni Ate Amy? Sobrang mabait po. Yan. Pero, umabot po doon talagang isang araw na encounter ko po si Ate Amy. Magkasama na kami. Pugtong-pugtong, mata niya, grabe. Hindi ko siya makausap.
Sabi ko, ano nangyari? Ba't ganyan ka? So, kinagabihan, kinabukasan pa niya sinabi sa akin na siya raw ay napagalitan ng boss niya. Alam niyo kung kailan siya napagalitan ng matindi ng boss niya? It causes to her to resign. At nakarating po ito sa Department of Labor, sa Dole. So, pinagalitan siya ng boss niya nung panahon na nagkaroon ng malaking baha sa kalupit. Nalala niya yan? Pidring. Yan. Nung nalubog po ang kalupit ng Pidring, nalubog po ang mga piyesa ng ospital. Yung mga X-ray, ultrasound. Napagalitan po si Ate Amy. Parang kasalanan niya na bumaha sa kalupit. At ang sabi nga niya, bumaha din po sa amin. Ang gusto pala ng boss niya, lumangoy siya, pumunta doon sa akin, parang salba. Naka-ground po sa ground floor ang mga lalo yung dialysis, naka-connect yan sa flooring. Hindi yan basta-basta. Minuro siya talaga. Kaya sabi ko, make peace. Di ba? Kunyari ang kanan. Sabi ng mga abogado, kausap namin, pag nag-resign ka, wala ka makukuha kahit ano. Kaya pasok pa rin siya. Di ba? Hanggang sa nakarating po sa Dole. 24 to 25 years. So, hindi ko alam, habang harap kami sa Dole, sa San Fernando, sa Region 4, Region 3, nakatatlong balik yata kami, hindi ko alam, nakikipag-connect pala sa kanya isa sa mga kapatid, yung namatay si Dr. Anibay. So, nagkaroon ng amendment, yung boss niya, yung malaki, si Dr. Rosso, may mga sila, yung mga joint account sila sa ospital, na sa kanya nakapangalan. Hindi lang isang account. So, nagulat ako, nagkaroon sila ng amicable settlement ng boss niya na hindi ko alam. So, and later on, ay nagkaroon po ng parang, yun nga, hinintay niya na talagang i-ano siya ng company. Pero doon siya halos tumanda, doon na siya nagkaisip, doon siya nagdalaga, doon na ang buong buhay niya hanggang sa nakilala ko siya. Pero isang araw, isang malungkot, talagang binomba siya ng ganyan. Pero siguro, kilala naman ng lahat na ang boss niya talagang ganyan. Kilala naman ng lahat. So, until such time, na nung paalis na siya, ay yun, may chat pa si yung boss niya na, Amy, ikaw naman ay huwag umalis. Part ka na ng ospital. Yan. Gandang pampalubag di ba? Ganda ng pampalubag. So later on, ay wala na. Siyempre, siguro ang daming trauma tinanggap ni Ate Amy. Pero para sa akin, paraan ni Lord yun, para siya makaalis lang doon. Amen? Paraan ni Lord yun, kasi matagal ko na siyang pinapaalis Ayaw niya lang umalis. Until such day, one day, nangyari yung baha na yun. At nakarating sa Dole. Pero nagkaroon siya ng settlement, parang dapat nga, malaki ang matatanggap ng Ate Amy. Napakaliit ako nung natanggap niya. Tapos parang ginawa niyang Bombay. Tatlong 3 gigs. Yun. Kaya sa isang taon matatapos, 3 taon every quarter ang check. Napakaliit lang. Para sa paglilingkod, 24 years to 25 years, 100,000 lang binigay. Ganun lang kaliit. Pero sabi ko kay Amy, let's forgive. Amen? Patawad tayo. Hindi yung forgive ng Bombay forgives kasi yung kanila Una ngayon, ikalawa bukas. Amen? Sino dito pag nagpatawad? Utay-utay. Forgives. Sige, patatawarin lang kita pagka. Dapat, di ba? Kasi nag-harbor ka uli ng galit. Pero matagal, nagtagumpay si Ate, nalagas buhok niya, talagang na-hospital po siya. Nagpadarma ho kami, ginastusan kami ng malaki, muntik mamatay yung misis ko sa sobrang sama ng loob. At pwede palang, sabi nga ng misis ko, pwede palang makamatay ang sobrang sama ng loob. Sobrang makamatay. Amen? Pero, sabi ng Bible, magtiis. Magtiis. Amen? Akala naman ni Ate Amy, ang bumubuhay sa amin ay yung kanyang trabaho. Hindi niya alam, ang nagbubuhay sa amin si Lord. Kasi yung kinikita niya doon sa ospital, kaya pang higitan ng Panginoon pag sa kanya ka naglingkod.
Nung nasa ospital siya, never siyang nakarating sa mga resort na yan. Mga El Nido na yan. Never! Amen? Pero ngayon, na nasa naglilingkod siya sa Panginoon, doon binigay ng Panginoon. Nung nagtrabaho siya, never kaming nagkabahay. Nung nagtatrabaho siya, never kaming nagkaroon ng sasakyan. Pero nung naglingkod kami sa Panginoon, doon lahat yan nangyari. Gustong ipakita ng Panginoon na hindi dyan sa hanap buhay mo ang dapat sambahin. Amen? Ngayon, kung ano bang conflict na meron ka doon sa boss mo, ang mga Kristiyano matutong magparaya, matutong magpapakumbaba, then sa araw, pagpapalain ka ng Panginoon. Palampakan natin ang Panginoon. Last January lang ba, February, nagulat si Ate Emmy, may regalo. Malaking regalo pa. Daming laman, ano kami? Wow! Sabi ko, kanino galing? Guess what? Kanino galing? Sa boss niya. Hallelujah. Ganun talaga buhay. Amen? Weather lang yan. Amen? Kaya sa politika, walang permanenteng kaibigan, walang permanenteng kaaway. Amen? Amen. At least, kung nag-harbor ka, talo ka. Kung sumama ang loob mo, talo ka. Kaya dapat laging magpatawad. Sabi mo sa katabi mo, lagi tayo magpatawad. Magpatawaran tayo lagi. Amen. 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 Si maya-maya lang nakakagawa din tayo ng kasalanan. Kung hindi ka nagpapatawad, sana hindi ka nagkakamali. Amen. Amen. So, following the steps of Jesus, abstain from fleshly lusts. Pangalawa, be a model of submission to authorities. Ang pangatlo, be ready for sufferings. Marami tayong kakaharaping mga pagsubok, problema, kapighatian, at kahirapan. Pero ang maganda, ang mga anak ng Diyos ang magwawagi. Amen? Ang mga anak ng Diyos ang magwawagi sa bandang huli. Hallelujah! Sino ang may church building and may church lot? Tayo, mga love fellowship. Amen? Sino yung hanggang ngayon nangungupahan at nagwawander? Yung mga nagre-rebelde. Amen? Rebelde nga sa bundok nga ang rebelde. Amen? Amen? Oh, may sakit. Kawawa. Oh, di ba? Akala ko ba blessed? Di ba? Akala mo lang yun. Pero nag-harbor ka, one moment in time sa buhay mo ng rebellion, kaya maraming demonyo papasok sa iyo. Pero ngayon, nagbukas ka na ng kabutihan, maraming pintuan ang binubuksan ng kalangitan ngayon sa iyo. More avenues of blessings, favor, honor, amen? Nagtatravel na lang si Ate Amy. Hallelujah. Hindi ko biro. Nung tinatanong ko siya, hindi ko naman siya tinatanong pala. 40K, yung more or less yung expenses, ano? At least, hindi man biro magbiyahe, alam natin yun. Amen? Mga hotel, pagkain, hindi naman biro. Pero lahat ng yan, sa kalwalatian ng ating employer na nasa langit. Amen? The best employee that I have is Jesus. He can compensate every one of us. Kaya niya tayong pasahurin sa gusto niya, sa gusto natin. Kaya tama ang sabi ng Biblia, delight yourselves unto the Lord and He will give the desire of your heart. Maraming pagsubok, maraming sufferings, maraming mga tukso, maraming tukso para sa pag-angat. Pero huwag mong gagawin yung mga bagay na yan. Or else, nagsisimulang papasok ang masasamang demonyo sa buhay mo. I pray na bawat tao dito sa church ngayon, katulad ng kinanta natin na, Lord, breathe on me, Lord. Ingahan mo ako ng inspirasyon na galing sa iyo. Upang yung future ko magiging dakila. Tandaan niyo ito, kapahayagan sa akin ng Panginoon. Lahat ng mga matutuwid na anak ng Diyos, nasa Bible po ito, the Lord will make you a mighty in the land. Gagawin kayong dakila na bansa sa lupain. Hallelujah! Matatanyag kayo. Kaya mga rebelde, wala yan. Sa araw, ubusin sila. Naglilipan na nga palipat-lipat na sila ng wala nga nila, hindi nila alam kung saan sila. Pero ang mga mamamayan ng langit, pinagpapala, sinusuprayan, kinukubkuban, amen? Dumarating ang mana at pugo sa kanila, pinapakain, pinuprovide ni Lord. Kasi mahal na mahal ang Panginoon. Kaya huwag kang magre-rebelde. May sample ba yan sa Old Testament? Meron. Sino ang natuksong magrebelde? Mismong kapatid pa ni Moses. Si Miriam. Sabi ni Miriam,
Bakit? Si Moses lang ba ang kayang kausapin ni Lord? Di ba? Parang ganyan. Isang ganyan tayo. Pero natukso siya. Anong kaparusahan sa Bible? Pag nagrebelde, biyak ang lupa, ketong, kagat ng ahas na nakamamatay. Kaya yung pharmacy, di ba, ay symbol niya ng ahas na yun yung naging solusyon ng Panginoon. At alam niyo yung sino yung patay na ahas na yan na pinatay? Ang pumatay ay ang Panginoong Jesus. Amen? Kaya sabi niya, lahat ng nakagat ng ahas, tumingin doon sa krus. Doon sa krus na yun. Walang iba kundi si Jesus. Amen? Amen? Sino dito naiintindihan? Sino naiintindihan? Hindi nga. Pag naiintindihan mo to, hindi ka dapat mahirap. Itagay nyo sa bato, hindi dapat mahirap ang Kristiyano. Galit na galit ako sa kahirapan. Pinahirapan niya ang mga ninuno ko. Pinahirapan niya ang tatay ko, ang nanay ko. Pinahirapan niya ang mga kapatid ko. Alam niyo saan galing ang kahirapan? Sa kasalanan. Kaya iyan na lang yung pakikiusap ng mga apostol at ng mga alagad. Layuan niyo ang kasalanan para ang biyaya ng Panginoon ay lubos niyong makamtan. Hallelujah! Sabi mo sa katabi mo, layo sa kasalanan. Iwas sa kasalanan. Ate Josie, ano nyo, na-absorb nyo ba? Bata pa lang, i-train na natin yung mga anak natin. Layuan ang kasalanan. Yan talaga dapat ang kamuhian natin yung mga kasalanan. Wala tayong magawa, lalo na yung mga anak natin, nag-asawa na, lalo yung mga hindi pa mananampalataya, o kaya hindi ka pananampalataya, ilalayo na sila sa paglilingkod sa Diyos. Kaya dapat i-shock talaga niya sa isip at puso nila na talagang, anak, ang gusto ng Panginoon ay ganito. Kapag nasunod niya yan, walang mahirap. Kaya dapat kung meron kang sitwasyon na ganyan, buhay mo, buhay ng mga anak, ituro nyo talaga na gusto ko. Alam niyo kung bakit? Dahil sa kasalanan, kahit mayaman, naghihirap. Kahit mayaman, naghihirap. Nasa kanina yung pagpapala? Doon sa tumutupad sa kalooban ng Panginoon. Doon sa mga anak ng Diyos na ginawang pastor ng buhay niya si Jesus. Kaya tama si David, the Lord is my shepherd, and I shall not be want. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako mangangailangan. Salamat. Salamat sa Panginoon. Tagapagbigay ng magandang may bahay. Magandang may bayan. Na may bahay. Na may lupa. Amen. Yan ang may bahay na may bahay. Maraming may bahay, walang bahay. Totoo yan. Di ba? Tama ako? Si Ate Amy, may bahay ni Pastor. May bahay. Hallelujah. Sino yung gusto? Gusto ko yan, Pastor. Gusto ko yan. Amen? Everybody say, ayusin natin yung ating buhay. Ayusin natin yung mga anak natin. Kaya Tony, you have many chance. Kuya Joe, may isa pa tayo, magandang chance. Si Sam, ayan. Magtatayo ka ng magandang pamilya, turo nyo sa mga anak nito. Hindi kayo ilalagay ni Lord sa kahihiyan. Ilalagay ka ni Lord a display. Gagawin ka display ni Lord. Parang puno. Amen? Ano ba ang pinakamagandang puno na nakita nyo na? Ansones, ano ba? Rambutan, saging. Sino nagsabi ng saging? Masarap ang saging kaya. Alam niyo po, yung to make the emphasize, gagawin ni Lord, sabi niya, ang taong matuwid ay katulad ng isang puno na natanim sa tabi ng batisan. Saan daw natanim? Sa tabi ng batisan. Bakit may puno na nasa tabi ng batisan? Sa pangpang, parang dyan. Sabi niya, ang puno na yan, lumalago, lumalaki, namumulaklak sa panahon at hindi kapanahunan. Ang totoong Kristiyano, ang totoong mga anak ng Diyos, you will be fruitful, you will be productive,
in season and out of season. Walang tumal sa mga anak ng Diyos. Palaging blessed. Amen. Kasi ang nilalakaran mo ay katuwiran ng Panginoon. Ano sikreto, Pastor? Itakwil lahat ng kalaswaan. Pangalawa, magpasakop, huwag rebelde. Ang pangatlo, ready for suffering. Yung mga pag-uusig, yung malayong mga nangyayari sa atin na yan, maliit pa yan. Paglilingkod sa Panginoon, pag pinaglingkod mo sa Panginoon, gagawin kang dakila ng Panginoon. Kahapon, revelation ko yun, habang nagko-conference tayo kasama si Bishop. The people of the Lord live mighty in the land. Hindi ko lang alam kung saan sa Psalms. Pero sa book of Psalms, the righteous people of the Lord will live mighty in the land. Pastor, bakit mighty? Ano ba yung Tagalog ng mighty? Makapangyarihan. Nagwawagi. Kaya iba nagsisigarilyo ng mighty para magwagi sila. Hindi, mamamatay sila ng maaga. Di ba? Alam niyo kung bakit? Katulad ng kwento ko kanina, nasaan na po sila? Wala na. Sabi ng Bible, meron akong kilala, Proverbs, Chief, paborito natin yan, nabalita, pero ngayon wala na. Sabi niya, hindi na mabakas kung ano nangyari sa kanya. Wala, namatay na pala. Pero sabi niya, meron akong kilala, matuwid, sinusunod ang Panginoon, ginawang dakila ng Panginoon sa lupain. You will be prosperous. Totoo yun, yung mga kasabahay ko, wala na. Alam na rin sa paglilingkod, patay na eh. Patay na. Kaya pag lumayo ka sa Panginoon, mamamatay ka talaga. Lumayo ka sa church, mamamatay din spiritual mo. Yan. So, new version. Yun. 112 verse 2 and 3. Psalms 112 verse 2 and 3. Their children will be mighty in the land. The generation of the upright will be blessed. The word upright means righteous. Upright means righteous. Sabi niya, wealth and riches are in their house. Woohoo! And their righteousness endures forever. Yung kanilang katuwiran, nangungusap, nagwawagi, kailan pa man. Ibig sabihin, hanggang sa susunod na salinlahi, pag-uusapan ka pa nila. Tao na yan, napakatuwid ng tao, napapait yung tao na yan. Pinag-uusapan ka pa, patay ka na ha. Kasi nga, yun yung pangako ng Diyos sa mga taong matuwid. Ulitin ko ulit. May Tagalog, buksan yung Tagalog. The children will be mighty in the land. The generation of the upright will be blessed. Wealth and riches are in their houses. And the righteousness endures forever. Sino ito? Sino po ang mga ito? Ano ang nakalagay sa Tagalog? Ako, pambihira. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sino kaya yun? In the name of Jesus, I declare na ang lahat ng mga tagasunod ng mga anak ng Diyos will be prosperous, will be mighty in the land. Hindi kanila kayang sagingin, hindi kanila kayang kantiin. Bakit? You will be mighty in the land. Wow! Sabi nung kausap namin si Ima, yung isang anak ko, abogado, yung isang anak ko, engineer, yung isang anak ko nasa airport, kaya pag nagbabiyahe ako, papel ang dala ko, pinapakita ko lang sa aeroplano. Wow! I like it. Hallelujah! Sabi mo nga, righteous living. Woo! Righteous living! Hallelujah! Alam nyo, you will attract righteous people also. Pag righteous ka, maraming lalapit sa'yo. Pero sa una magagalit sila sa'yo, pero ayan o, yun ang kaibahan eh, ng mga taong matuwid, ang mga anak ng Diyos. And everybody said, alam mo na ngayon, sabi mo sa tabi mo, alam mo na ngayon. Kaya mailap ang pagpapala sa atin, layo tayo sa kalooban ng Panginoon. Dapat ang Pilipinas, mayaman talaga eh. Para sa atin ang lahat ng resources. Pinakamagandang lupain sa buong mundo, nasa Pilipinas. Pinakamalinis na tubig sa resources natin, natural resources, yung water. Sa Pilipinas lang matatagpuan. Ang katibayan, nasa Palawan. Alam niyo kung bakit? Doon tumutubo ang mga perlas na giant pearl lang. Doon tumutubo. Ang pearl pala, hindi siya lumalago sa maruruming tubig. Kaya merong pearl po, ang center ng pearl po sa buong mundo, Dubai. Pero yung pearl nila, maliliit lang.
Pero yung mga giant pearl, tumutubo sa pinakamalinis na tubig, nandito po sa Pilipinas. Alam nyo, ang dami nating resources. Yung mga tunang kinakain natin, mga yellowfin, mga big tuna na yan, blue tuna yan, matatagpuan po yan sa pinapanganak po yan sa South Africa, sa South America. Pero alam nyo kung saan lumalaki? Sa Jensen, sa Davao City. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. We are blessed! We are blessed! Alam nyo, sa totoo lang, nakita naman natin yan, obviously, mapuputi lang yung mga Amerikano, yung mga nakikita natin na yan. Pero magaganda ang mga Pinay. Uy! Amen! Oh, sa totoo yan, hindi ho kami namumula. Hindi ako ma-attract sa mga nakabikiling gano'n. Hindi. Amen? Ano ito? Chapter 12, verse 1. Purihin siya, may mapapalad ang tao na may kayawi ay gumagalang. Ang taos pusong sumusunod sa kanyang kautosan. Ang kanyang liping magiging dakila, pati mga angkan ay may pagpapala. Magiging sagana sa kanyang tahanan. Sino kaya ito? Pagpapala niya ay walang katapusan. Pambihira. Pastor, ano ibig sabihin yan? May kadadating lang nung, hindi ito ibig sabihin, may kadadating lang nung Lazada, dumating na naman ang Shopee. Ang ibig sabihin niyan, laon na yung pera mo na padala sa'yo ng anak mo, may karugtong na uli. Hallelujah! Hindi pa ubos, may dumadating na naman. Yan pong ibig sabihin niya, magiging sagana ang kanyang tahanan. Pagpapala niya ay walang katapusan. Ang taong matuwid, may bait at habag. Kahit sa madilim taglay niya, ay liwanag. Sino na naniniwala nagliliwanag ang buhay mo? Hallelujah! Ang mapagpautang nagiging mapalag. Yan, kaya puntahan ng mga kon, di ba? Ikaw ngayon, nangungutang ka, time will come, i-bless ka ni Lord, ikaw na ang magpapautang, amen? Nagiging mapalag kung sa hanap buhay siya'y magiging tapat. Hindi mabibigo ang taong matuwid. Di malilimutan kahit isang saglit. Hallelujah! How I wish na lahat ng tao dito ngayon sikapin niyang maging matuwid sa harap ng Panginoon. And everybody said, masamang balita ay hindi nagiginta. Sabi niya, matatag ang puso't kayawi tiwala. Wala siyang takot, hindi mangangamba. Alam na babagsak ang kaaway niya. Nagbibigay sa mga nangangailangan. Pagiging matuwid niya ay walang hanggan. Buong karangalan siya ay itataas. Kung makita ito ng mga masama, lumalaya sila't mapagsik ang mukha pagkat pag-asa ay lubos ng nawala. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kung ako sa'yo, tumayo ka. Hallelujah, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God. Sige, purihin natin ang Panginoon. May kasamang paghiyaw, may kasamang pagsamba. Hallelujah. Oh, glory, 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 Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah. Wonderful, wonderful, Jesus. Sige, kausapin ko si Lord. Ako rin, Panginoon. Yung tahanan ko rin, Panginoon. Blessed din kami, Panginoon. Make us righteous, Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your children will be mighty in the land. Hallelujah, hallelujah, in the name of Jesus. Hallelujah.
Sino dito, yan ang panalangin mo ngayon. Hingahan ng Diyos ng katuwiran ang iyong puso ngayong umaga, ang iyong tahanan, ang iyong family. In the name of Jesus. Sige, itakwil mo ang kasalanan. Simulan mo ng itakwil. I-renounce sa buhay mo. Hallelujah. Sige, pinagbibigyan ko ilang oras panahon. Takwil niyo ang lahat ng kasalanan. Hallelujah. Kabukbutan na nangyayari sa buhay niyo. At sa pamilya mo. Woo! Hallelujah. Si Lord naman talaga, ready talaga i-bless tayo eh. Gagawin ka ng milyonaryo, gagawin ka ng biyaya, pagpapala, hallelujah. Alisunod sa kanyang sukatan, hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Lord Jesus, hallelujah. You are glory, bright and good. We can see. I'll be your sanctuary for you. Pwede ko ba kayo bigay, Pastor? Mayroon pong isang propeta sa Bible, si Balak sa si Balaam. Si Balaam po ay nirentahan, binayaran ng isang hari para isumpa ang bayang Israel. Pero alam niyo po, nung oras na magpaprophesy na po yung propeta nito, hindi ho siya makapagsalita. Nagtaka ho siya talaga. Hindi siya makapagsalita. And later on, nag-decide siya na ibalik yung bayad sa kanya. Alam niyo kung bakit? Kasi sinabi niya, how can I curse the nation that God bless? How can I curse the people that God bless? Paano ko sumpahin ang bayang pinili at tinawag ng Diyos? Hallelujah. Sabi niya, ang nasabi na. Hallelujah. Hindi ka makararanas ng sumpa kasi ang daan na tinahak mo ay daan ng matuwid, sabi ng Panginoon. Magiging mighty, magiging dakila ang iyong lahi, magiging dakila ang iyong pamilya. Says mighty God. Salamat po, Panginoon. Prepare my generation. Prepare my children, Lord, to be a sanctuary of righteousness. Lord, prepare to be your sanctuary. You are glory, bright and true. This is my prayer, Lord. I'll be your living sanctuary for you. Lord, prepare me to be your sanctuary. Pure and holy, tried and true. I'll be your living sanctuary for you. Lord, prepare me to be a sanctuary. Pure and holy, tried and true. We can see I'll be your living sanctuary for you. Sanctuary for you. Sanctuary for you. Pagpapalapanan natin si Lord.
Ang mensahe pa ng Panginoon ay very strong sa aking conviction. Which is, kailangan natin mag-decide. Simple lang. From darkness to light. Wala na tayo sa darkness. Pabuhay natin, tayuan natin yung light. Amen? Piliin natin, lalo na yung mga kabataan, magde-decide kayo ng magandang family, magandang future. I think you need to decide sino yung talagang dapat mapapurihan sa buhay niyo. Pero ako, salamat, hindi ako nagkamali. Natulak ako para maglingkod sa Diyos. Pero hindi ako tinantanan ng magulang ko na maglingkod. Ay, yung paglilingkod na yun, nagre-resulta na siya ngayon. Hallelujah! At ang resulta nito ay pabuti. Pag-angat ng buhay. Hallelujah! Sa pangalan ng Jesus. Kasi yung mga iniwan kong buhay, hindi maganda. Iniwan kong buhay, pangit na siya, palubog, pasira, pagkawasak. Pero buhay na sa Panginoon, sa buhay na ganap, sa buhay na puno-puno ng kasiyahan, matatagpuan sa piling ng Panginoon. So you need to decide now, kung binata kayo, magdalaga kayo, huwag kang gagawa ng isang bagay na magbubukas sa pintuan ng diablo sa buhay mo in the future. Choose righteousness. The righteousness in your life. Piliin niyo yung pagiging matuwid. Huwag kayong gagawa ng isang bagay na ikapapahamak ng pamilya mo in the future. Tatapakan na ng diablo. Devil has no mercy. Devil has no mercy to us. Wala siyang awa sa atin. Eh dapat tumayo tayo sa katuwiran ng kabanalan ng Panginoon. Sa mga matutuwid lang, hindi kayang ibuwal, sabi ng salita ng Diyos. Salamat po, Panginoon. Nag-decide kami ngayong umaga. Hindi kami patatangay sa alok ng sanlibutan. Hindi kami patatalo sa mga tukso, alok na nilalagay sa aming harapan. Pinipili namin mabuhay na matuwid. Hallelujah! Pinipili namin ngayon ang buhay na ginawa ni Jesus. Hindi siya lumakad sa kabalbalan, kasalanan. Salamat po, Panginoon. Salamat, tinawag mo kami, Panginoon, para sa katulingan at sa kaligtasan. Bless mo, Panginoon, yung mga tao naghahanap. I pray for the greatest hungriness in their lives. Lalo pang mauhaw sa katuwiran at kabanalan ng mga anak ko. Hallelujah. Let their lives be exalted in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Prepare us to be a sanctuary of righteousness. Woo! In the name of Jesus. Oh, in the name of Jesus. Sabi ng Panginoon, lahat na naglilingkod sa Kanya, katulad ng bagong tayo ng bukang liwayway, magliliwanag. Magliliwanag. Magniningning. Hallelujah. Magpupultiply ng mga bunga. Hallelujah. Kakapitan ka ng walang katapusang pagunlad. In the name of Jesus. Lalayo ka niya sa sakit, hindi katulad ng mga masuwain. Hallelujah. Mapupunta at mabubunsod sa pintuan ng mga masasama at lahat ng sumpa sa buhay niya. Salamat. Mula ngayon, pinipili namin ang landas para sa iyo. Thank you, Holy Spirit. You always have a room in our heart, Lord God. The room of righteousness. The sanctuary of righteousness and purity. Hallelujah. Gusto ko sabihin sa inyo lahat, nagbabago ang atmosphere, ang environment sa lugar na ito. Sa buhay mo. Hallelujah. Nagsashine ka na ngayon. Nagliliwanag ka na. Oh, hallelujah. Rama Sotrete sa kapapapa. Itasako. Misotreba sa karama. Hallelujah. Hallelujah. Hindi ka na magugutom. Hindi ka na magugutom. Hallelujah. Sotrebo. Thank you, Lord. I pray for the new season of your life, says God.
to establish His righteousness upon your children's children's. And I pray that every curses that we will receive, Lord God, from the past, from our generation, will be loosened and be destroyed in the name of Jesus. And we cast it out, Lord God, to the lake of fire. And today, from now on, we are beginning the new generation that fear with the Lord. Hallelujah. That have righteousness. They embrace the righteousness of the Lord in their hearts. Kakaibitan nila ang lahi ng mga anak ng Diyos sapagkat kami matutuwid. Mula ngayon, hahabulin kami ng mga katakot-takot na pagpapala. Wala nang sumpa sa pangalan ni Jesus. Wala siyang makapitan at wala siyang lugar sa buhay namin. In the name of, sige, hawakan mo yung kamay namin yung katabi. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name. Sige, simulan mo magdeklara ng pagtanggap. Sige, tinatanggap ko lahat ng sinabi ni Pastor. Lahat ng sinabi ng salita. Tinatanggap namin in the name of Jesus. In the name of Jesus. All these good things. In the name of Jesus. You will be blessed. You will be blessed. You will be prosperous. In the name of Jesus. Pwede ba natin gawin? Challenge. Pwede ba lahat ng lalaki magangako, lalo may mga asawa, misis lang niya ang mamahalin niya hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Hanggang sa ikaw ay kunin ng Panginoon. Amen? Sabihin mo yan din sa misis mo, ikaw lang ang mamahalin mo habang buhay. Okay? Amen? But sabihin din ng mga misis yan, patuloy kitang paglilingkuran. Yan. Mamahalin. Pagsisikapan na magpasakop sa iyo sa tulong ng Panginoon. Amen? O ang challenge sa mga kabataan, I will prepare myself to be pure and holy until the day of someone's calling. Yan. Sige na, sabihin ng mga kabataan, I prepare myself to be pure and holy until the day when someone is calling. Amen? Pag tinawag ka na ni Lord, ito na yung mapapakasawa mo, be pure and holy. Huwag kang magpapalipat-lipat. Huwag kang salawahan. Amen? Be pure and holy! Hallelujah! Pwede ba sabihin mga kabataan, sa kanilang mga nanay, sa kanilang mga tatay, pinipili ko na mag-submit sa inyo habang ako'y buhay. I-respect ko kayo. Tinatanong lang niya kung tatay. Tinatanong niya. Wala akong nagturo sa akin yan. Totoo lang, wala nagturo sa akin yan. Pero nabasa ko sa Biblia, long life in the left hand, the right hand is prosperity. Yung mga tao marunong kumahan, sumunod sa magulang, nasa kaliwang kanan, long life. Pero yung nasa right hand niya, prosperity. Uunlad ka. Ginalan mo ang gamit natin. Hahaba yung buhay. Nasa Biblia. Ay. Pwede ba galang natin lahat ng mga elderly dito sa church natin? At isang daanan lang natin. Sana nakakahiya ang pastor, tinatandaan na pag may dumating na pastor, dapat double honor. Amen? Double honor yung pastor. Amen? Hindi yung nababastos yung pastor. Amen? Ibigay natin sa mga matatanda natin dito sa church.
Yan, yan yung mga ano natin, mga senior citizen. Kaya, I honor you. Nirerecognize namin kayo. Kayo yung mga matatanda sa church. I-bless namin kayo. Dapat ibahin, yun ang pakita natin. Iba yung church na to. Iba yung church na to. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, thank you. Thank you sa mga nauna. Thank you sa mga senior. God bless you. Thank you. Thank you. Thank you, Jesus. God bless you. Hallelujah. Kaya siguro nagtataka si Jim. Ang haba-haba ng biyahe namin. Nagbiyahe kami ng thank you kuya. Alam niyo kung ilang oras yung biyahe namin mula El Nido to Brooks Point sa Espanyola. Nagsimula kami na mag-travel 9 o'clock ng gabi. Dumating kami sa Espanyola 6 o'clock. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Kasi mahal na mahal ko yung nanay ko. Amen. I respect my mother. I love her so much. Kaya yung pagmamahal. Thank you, thank you. God bless you. At the same honor. Okay. Same anointing. At sumay doon ang kayapaan ng Panginoon. God bless you. After sa anointing, the same anointing that given to us today will be flow to you all the days of your life. In Jesus' name we pray. Amen.